Wait yung mga post guys, no, na talagang nagpapahiwatig, na talagang manununog talaga sila guys. Ito yata yan. Ito yata. Ito nga. Yan. Ito. Agent ng bayan. Anong sabi niya? Hindi kailangan ng entablado at mikropono. Gasolina at posporo lang, sapat na. Nung tiningnan ko kung sino siya guys, itong agent ng bayan, yung kalbo na si Morales, yung dati, yung Pidea-Leaks, ito siya agent ng bayan. Ito pa sabi pa niya hindi kailangan ng entablado at mikropono, gasolina at posporo lang, sapat na. Ito pa, tigilan na yung katagang peaceful, sunugin ang animal at yan ang dapat. Ayan. Ano pa? Hindi kailangan, tapos na yan. Ito pa, sa lahat ng nagsusulong ng rally, tanong ko lang, bakit hindi yung mga bahay ng magnanakaw ang sunugin para instant justice agad? Ano pa? Kung walang magliliyab o masusunog na bahay ng mga magnanakaw bukas, tatawanan lang tayo ni Marcos. Yan. Yan mga kaibigan, no? Agent ng bayan. Hindi lang yan. May nakita pa akong ibang mga DDS na nagpapahiwatig na sila ay talagang may gagawin na karahasan. See? Ganyan po ang utak ng mga DDS, mga kaibigan. Kasi hodang makasakit sila ng mga tao, basta mailuklok lang nila si Sara Duterte. Talagang ang kanilang mga isipan ay talagang evil. Talagang demonyo na, mga kaibigan. Demonyo na talaga ang isipan ng mga DDS na ito. Wala na talaga sila sa matinong pag-iisip. Kaya lang sabi di ba ni Isko Moreno, mga adik ito, mga utak talangka. O, sabi ni Isko Moreno, mga adik daw, mga utak talangka daw. Kasi mga kaibigan tingnan mo mga kaibigan, galit ka sa korupsyon, pagkatapos gagawa ka ng krimen, anong ginawa nila mga kaibigan? Pinagwawasak nila yung mga mga ilaw sa stoplight, pinagwawasak nila. Meron pa silang sinira yung lobby ng isang hotel, pinagnakawan. Pinagsisira nila yung mga railings, magbabato sila mga kaibigan as in ang gulo nila, nanunog ng truck, ng motorsiklo, pinagbabato ang mga kapulisan, meron silang mga stick na mahaba. Talagang guys, talagang planado. Talagang ready sila para silang pupunta sa gera. Kasi nga, ang gagawin nila, another Mindiola massacre. At gagayahin din nila yung Indonesia. Ang ginagawa nila guys, tinitrigger nila ang kapulisan natin. Gusto nilang magalit ang kapulisan natin. Andyan yung sinisipa nila, andyan yung pinagbabato nila ng mga bote, andyan yung pinag-ano nila ng mga malalaking mga kahoy, kawayan ba yun o kahoy. Nandyan yung lahat mga kaibigan ginagawa nila para matrigger ang ating kapulisan. Pero yung kapulisan natin kudos talaga. Bilib na bilib ako sa mga kapulisan natin. Super ang haba ng kanilang pasensya. Kasi ang direktiba ng Pangulo, maximum tolerance. Hindi pwedeng may masaktan. Kaya naman ang nangyari mga kaibigan, ang kapulisan natin ang nasaktan. Grabe mga kaibigan. Yan po ang mga Duterte. Yan po ang kampo ng mga DDS. Mga utak demonyo, mga utak kriminal. Kita mo kahit na masira nila ang buong kamay nilaan,
yung mga government property, kahit masira nila at marami silang masaktan at ginagamit pa nila ang mga kabataan para lang mailuklok nila si Sara Duterte. Mga kaibigan, yan naniniwala ba kayo na hindi alam ni VP Sara Duterte na ang mga kabataan ang gagamitin? Naniniwala ba kayo na wala siyang alam na ang mga kabataan ang gagamitin? Mga kaibigan, sabi nga ang information na ang info, hindi lang isang tao ang talagang nag-organize at nagbayad nito. Grupo yan sila, mga kaibigan, na mga galit na galit kay PBBM ngayon dahil sila ay ang kanilang mga pangalan ay lumalabas sa mga flood control at gusto nilang i-stop, mga kaibigan, gusto nila na mapalitan si PBBM para ma-stop ang ginagawa ngayon ni PBBM na pag-ipapa-imbestiga ng mga korupsyon dahil lalabas ang kanilang mga pangalan dahil alam nila na sila, mga kaibigan, ay talagang may kalalagyan at makukulong ngayon sa panahon ni PBBM. Kaya naman pinipigilan na nila ito, mga kaibigan. Gusto nilang pigilan at iisa lang ang pwede nilang gawin para mapigilan ito. Patalsikin sa pwesto si PBBM. So sabi ni Secretary John Vic Remulla, ang unang-una na report sa kanila, susunugin daw ang Malacanang. The reason na yung mga kabataan hindi tinatantanan, talagang, kita niyo, mga kaibigan, uma-advance sila. Kapag napapalaya sila ng mga kapulisan, gagawa sila ulit ng paraan para makabalik. Guys, ang tagal po, mga kaibigan, bago nahupa. Kasi talagang ginagawa nila ang paraan para maka-advance sila at makapunta sila ng Malacanang. Kasi ang instructions, mga kaibigan, sunugin ang Malacanang. Tingnan mo yung mga utak kriminal na yan, mga kaibigan. Talagang mga bayolente. Alam naman natin, mga kaibigan, kung sino yung mga bayolente. Alam naman natin yan, guys. Kahit kayo na nanonood sa akin ngayon, alam nyo kung sino ang nagbayad sa mga yan. Alam nyo na. Sino ba yung mga bayolente na nag-hire ng mga assassin? Sino ba yung mga bayolente na nung umalis sila sa pwesto ay merong 30,000 na tsugi? Guys, ito talaga yung gusto ng mga DDS na iluklok. Yung bayolente, yung inuudyukan pati ang mga kabataan para maging bayolente. Kaibigan, yan talaga ang gusto ng mga DDS na yan, na iluklok si Sara Duterte. Tingnan niyo, mga kaibigan, just read between the lines. Tingnan niyo yung yung speech ni Chavez Singson. Tingnan niyo rin, pakinggan niyo yung speech ni Sara Duterte. Tugma, di ba? Tingnan niyo yung mga sinasabi ng mga DDS na influencer. Lahat nagtutugma. Kaya, mga kaibigan, talagang isa lang talaga ang hinala ng mamamayang Pilipino. Kung sino ang nagbayad dyan, iisang grupo lang talaga ang hinala ng sambayan ng Pilipino. Kung sino ang nagbayad sa mga kabataan ito. Mga kaibigan, malalaman din natin yan at ihahayag din yan dahil nag-iimbestiga na ngayon ang PNP. Anong sabi ng PNP? Ang dami daw nakuha bomba. Anong tawag sa bomba na yun? May tawag sila sa bomba improvised bomb yun na ginagawa lang ng mga Ang dami daw nakuha So meaning to say, pinaghandaan.
pinagandaan talaga nila na mag-terrorize at gamit ang kabataan dahil alam nila na ang kabataan ay wala daw liability. At hindi daw papatulan ng mga kapulisan at ng militar, hindi papatulan. Mga kaibigan, sa Japan, dinideklara na si Sara Duterte as President of the Philippines. So, kampante sila mga kaibigan na magtatagumpay sila sa gagawin nila o sa ginawa nila kanina, kampante sila na mapapatalsik talaga nila si PBBM. Sobrang kampante sila na mapapatalsik nila si PBBM. Pero hindi nangyari. Guys, hindi hahayaan ng Panginoong Diyos na mapatalsik nila si PBBM at malagay tayo sa kamay ng isang babae na bayolente at isang babae na allergic sa accountability at ayaw sumagot sa mga issue ng pagnanakaw sa confidential funds. Ayaw ng Diyos na malagay tayo sa pamumuno ng isang babae na walang ginawa kundi mag-travel na kung ano-ano lang nangyari sa bansa natin, pero siya travel ng travel. At tayo pa ang nagbabayad ng kanyang security details. Tayo ang nagbabayad ng kanyang security details. Iginasa tayo sa sarili nating mantika. Kaya kung meron mang dapat patalsikin, walang iba kundi si Sara Duterte. Siya ang dapat na mag-resign. Siya ang dapat na patalsikin. At hindi si PBBM na nagtatrabaho ng tapat. Diba? Yun lang yung mga kaibigan. Kung, alam nyo guys, ang mga mamamayang Pilipino, mulat na ang mata eh. Kita nyo, kahit yung mga pinklawan at dilawan, diba? Mga anti-Marcos yan. Galit sila sa Marcos, diba? At hanggang ngayon, hindi nila gusto si PBBM, diba? Pero mga kaibigan, kahit ang mga dilawan at ang mga pinklawan, ayaw nila na pababain si PBBM sa pagiging Pangulo. Dahil, ang sabi nila, kung si Sara Duterte lang naman din ang ipapalit, mas gusto na nila si PBBM at mas pagtsatsagaan na lang nila si PBBM kaysa kay Sara Duterte. Yan ang sinasabi ng mga dilawan at mga kakamping. Kaya mga kaibigan, hindi magtatagumpay. So ngayon mga kaibigan, bigo na naman si Sara Duterte sa Japan. Malalaman niya mga kaibigan na hindi nagtagumpay ang kanilang plano na patalsikin si PBBM. Isa na naman siyang malaking bigo. Bigo. Palagi na lang siyang bigo sa kanyang plano na patalsikin si PBBM. Isa siyang malaking bigo. Hopeless. Si Sara Duterte ay isang hopeless. At kahit kailan, hindi siya magiging Pangulo ng Pilipinas. Dinideklara ko sa inyo yan. She will never be a president of the Philippines kahit kailan. She's hopeless. Diba? Hopeless siya mga kaibigan. Hindi siya magiging presidente ng Pilipinas dahil marami pa rin ang mga Pilipino na naniniwala kay PBBM. Kahit ang mga dilawan, ang mga pinklawan, mas gusto pa nila at pagtsatsagaan si PBBM kaysa mailuklok sa pwesto ang isang magnanakaw na Sara Duterte na walang alam kung ang gawin kundi magpunta sa ibang bansa. Hindi nagtatrabaho. Diba? So, kaya, ang mga kaibigan, yan ang katotohanan, So, eto guys, iimbestigahan yan, Sino-sino sa kanila? Siyempre, hindi sila amin. Hindi sila amin na sila ang nagbayad